Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tems Fishard. And for today's video mga gar, ipapakita ko sa inyo yung mga naibenta natin na mga isda and kung ano yung mga natira sa ating fishard. So habang nagtataray si Toktok, so panoorin nyo muna to yung ating mga naibentang mga gapis. So dahil may mga nabenta na tayong mga gapis, mga gar, so ipapakita natin yung mga natitira sa ating fishard. So unahin na natin to yung ating tuxedo koi. Ito na lang yung natira kasi may bumili 5 piraso. And binigay natin yung dalawang maliit na female. Yun na lang kasi yung natitira sa mga female natin. Binigay na natin pang free. And ito yung ating natira. So 6 na piraso na male. Siguro hindi ko na ito ibibenta. So ito na lang yung ibibigay ko doon sa katrabaho natin na hihingi ng gapi. Actually bibili sana siya pero syempre mahihiya naman tayo so ibibigyan ko na lang kasi hindi naman yun nagbi-breed, bali yun sa kanya ay keeping lang. So ito dahil considered na ito na pinagpilian na, ito na lang yung ibibigay natin sa kanya tapos isama natin itong dalawang kal na babae para kahit paano makapag-breed siya or mag-breed yung kanyang mga gapi kasi nakapagbigay na ako dati niyan sa kanya. Kaso ang problema yun nga namatay. So kung hindi ka naman talaga kasi focus sa pag-iisda, konting pagkakamali mo lang lalo na sa gapi, mamamatay talaga. Yung ating blue panda kompleto pa rin. Walang nag-avail ng ating blue panda kasi nga ewan ko lang. Yan. Siguro sa color, hindi sila masyadong kasi sa color hindi masyadong attractive yung panda pagdating sa color kasi yung babae niya as in blunt lang talaga na ganyan yung kulay. As in parang isda lang talaga sa kanal. Yung maganda lang naman sa blue panda yung kanyang lalaki, lalo na yung mga matured na mga lalaking panda. Medyo may pagka-blue na black yung kanilang kulay. Ito yung male ng ating blue panda. Ayan, kompletong-kompleto pa rin yan sila. Yung mga natitira natin. So kung may gustong bumili, pagmensahe na lang tayo sa ating page ulit, same name, Kuya Tems Fishard. And nabawasan na rin yung ating dito. May nagulat ako, hindi ko naman to binibenta pero may nagka-interest dito sa ating MSSBT. So may 4 kasi tayo na good for breeding na and baka mamaya ma-overstay dito sa ating fishard at masayang pa so binenta na lang natin. So may 2 pang natitira. Binenta natin ng 50 pesos isa. So kasi meron siyang MSSBT tapos gusto niya daw na ibangga yung kanyang isang female pidert sa MSSBT na male. So hindi lang ako sure kung ano yung magiging kalabasan nun. So shout out sa iyo Gar. Sana maging successful yung naiisip mong plano. Saka ito na lang yung natira. So binenta natin ng 50 pesos isa. So 2 na lang yan sila dito. So hindi ko alam kung saan ko to ilalagay or i-stay ko ba dito or dadagdagan ko ng 3 male or ilalagay ko na lang dito sa ating mga male na ayan yung second batch ng ating mga male. Hindi nila magkapatid, mas matanda yung nandun kaysa dito. Medyo mabilis lang to lumaki dahil nahiwalay ka agad tapos hindi yan sila lumaking
BBS, no? Kasi pag BBS kasi yung pinapakain natin, lalo na pag medyo palaki na talaga sila, no? Mahal kasi yung BBS, so pakote. Minsan nagtitipid tayo, ganun, nababansot. Ganun. Tapos yung next natin na nabawasan, itong ating Santa Claus. Ayan, tatlo yan sila dito. So nabili yung medyo mapusyaw na kulay kasi siguro sa buyer para sa kanya mas maganda yon. So ang napili ko nga sa kanya itong medyo ito yung napili ko sa kanya, pero tumanggi siya, mas gusto niya yung isa, yung off color, kasi ewan ko, hindi ko rin sure. Siyempre may sarili tayo kasing mga mga preferences, no. Siyempre may right naman na pumili. Kaya ito. So ito na lang magiging available natin kung sakaling may bibili. Itong isa kasi medyo bumaloktot yung kanyang likod, no. Hindi ko alam kung bakit bumaloktot, dati hindi naman ganyan yan. Pero okay lang naman siya, masigla at kumakain. So hindi ko na yan siguro bibenta kasi baka mamaya mapangitan yung buyer kung sakaling may bibili. Ito kasi medyo malaki talaga katawan nito kung sakali. So masisipat nyo naman yan, makikita nyo naman yan kung ano yung itsura niya pag nandito sa video. So kung trip nyo, mensahe lang din sa ating page. Tapos pagdating naman sa female, yung ito pa rin ang female ng ating Santa Claus. Marami tayong female ito. Tapos meron din dito, no? Tsaka meron din dito. Ayan. Pagdating sa Santa Claus, dalawang klase yung Santa Claus gapi natin, no, na female. May isa na ito ganyan ang kanyang kulay, no? Ayan, medyo may dilaw, na medyo ma-blue-blue, na ma-white-white, ganyan. Tapos meron man tayong isa na yung kanyang babae ay ganyan, parang may dots na red, tapos may red na guhit yung mga gilid, and may mga black na dots, no. Magkaibang breeder kasi natin, magkaiba yung pinanggalingan, no. Yung sa Cavite, sinabi ko nga dati sa mga dati kong vlog, iba yung female ng galing sa Cavite, iba naman yung female na galing Davao. Ito galing ng Cavite yan. Tapos itong medyo may dilaw-dilaw na plain lang yung kulay, no, ito galing naman ng Davao. So depende na lang yan sa mga bibili kung ano yung makanlang preferences. Then nandito rin yung female natin na Blue Panda. Yan, available pa rin yung Blue Panda natin. Ito yung kanilang mga male. Ganda ng male ni isa. Ayan Ganda, 'di ba? Ayan hindi lang yung katawan niya at saka yung ulo yung may blue, pati yung kanyang ear, no, may blue din. Ganda yan, Yan. Ayos, 'di ba? Then sa full gold natin, ito na lang din yung natitira natin. Ayan. So ilang piraso na lang din 'yan. So siyempre pag may bibili sa atin, pinapakita naman natin yung close up na video para itanungin kung ito ba ay pasado o hindi. Pero kung hindi pasado, siyempre ipapalit tayo. Ayan. Ito na lang yung natitira, no, after natin mabenta ng ilang piraso. Then yung female natin ay ito na lang din yung available. Ayan. So Juby, no, kasi itong mga female na to lumalaki pa to. Kasi nagbibig mama talaga. Kung mapapanood niyo yung mga luma nating video, makikita niyo doon yung female ko. Big mama talaga, nagbibig mama yung ating mga full gold. Yung male, alos ganto na lang din talaga yung katawan nila. Ang mahaba dito yung kanilang buntot. Kasi yung buntot nila na yan, dumudoble pa yan. Kasi ang pinaka male natin dati na adult, doble ang haba ng buntot nila. So buntot na lang talaga ang humahaba. Lalo na pag sila na lang talaga yung male doon, nadodominant nila yung buong area, humahaba at lumalaki pa sila ng kaunti. Pero sa body, halos ganyan na lang. Yung female lang talaga yung lumalaki ng sobra. Yan. Tapos sa Santa Claus natin, may mga male naman tayong iba sa Santa Claus. Pero ayan, kung mapapansin nyo, no, mga juby pa sila, mga maliliit. So hindi pa develop yung mga color. No, merong ibang kulay na maputi, may mapula, no, depende. Kasi siyempre magkaibang breeder kasi, tapos pinaghalo-halo na lang. And ito dito, meron din dito, ayan. Ito nagagandahan ako sa male na to, ito. Yan, tingnan no, pulang-pula yung kanyang buntot. Yan. Sa akin kasi mas gusto ko yung Santa Claus na pulang-pula. Ayoko nung medyo mapusyaw. Gusto ko yung mapula, maitim yung yung katawan, ganun, na medyo may dilaw-dilaw, ganun. Ganun yung gusto ko kasi. Parang mas marami yung pula. Siguro dahil mahilig ako sa pula. Ganyan, yun ang gusto ko. May iba naman na medyo off color. Tapos, ito, meron din tayo dito. Ito, kakaiba ito yan. Lumabas ito sa ating Santa Claus. Hindi ko alam kung saang line, sa Cavite ba or Davao. Mapapansin nyo, para siyang may red na may dilaw na yung kanyang mata, medyo may white dots, ganun. May mas maganda pa dyan dati, kaso nagka-dropsy at namatay. Yun sana ang ipapartner natin sa isa nating albino, no, na lumabas na doon sa ating Santa Claus na ribbon. May Santa Claus ribbon tayo na nagkaroon ng albinism. Ayun, kung napapansin nyo sa likod, andun siya sa likod, yan. Red eye yan siya, so albino. Tapos may ribbon yan siya, and female.
anak yan siya ng ating Santa Claus na ribbon. Then gusto ko siya i-partner dito sa ganito, no? Para ma-enhance pa yung kulay niya. Hindi ko lang alam, pinapalaki ko pa kasi ito. May isa na yan sana na medyo malaki na, tapos mas maganda yung kanyang pagkakadilaw at pagkaka white dots or yan, tapos may red wash siya. Mas maganda sana yon, kaso nagka-drop si namatay. So hindi na lang gar yung ating mga available kung merong gustong bumili. So hindi tayo mga gar, no, hindi tayo nagpapa-walk-in kasi medyo private kasi itong ating pinaglalagyan ng isda, kasi bago ka makapunta dito sa isdaan, no, aakyat ka muna sa second floor, then dadaan ka sa mga kwarto. Ganon yung ating kasi gar, mga setup. Kaya naghahanap ako ng bahay na mauupahan or yung mga sanlatera na bahay na malilipatan na mayroong pwedeng mag-isda, no, sa labas or sa backyard, para sakali, no, kung may gustong mag walk-in, no, may entertain natin. Mas maganda kasi pag walk-in, no, less hassle kasi pag nag-walk-in, kasi hindi ka na magvi-video, no, hindi ka napipili, no, siya na yung bahalang magpili, siya na yung bahalang magsalok ng gusto niya. So less hassle para sa seller. Tapos siyempre mas advantage yun sa buyer kasi nga nakikita nila yung kanilang binibili talaga personally. Then mas maganda din yun, no, sa mga seller, kasi nga may mga iba kasi na mga buyer na pag nakita nila yung buong isda mo, no, mas dumadami yung kanilang nabibili. So hanggang dito na lang mga gar yung ating video tungkol sa update, no, sa ating mga available guppies. So kung meron kayong masipat, no, meron kayong makita, mensahe lang kayo ulit sa ating page, no. Same name, Kuya Tems Fishard. So 150 lang yung ating mga isda, mga gar. Yun lang ang budget natin talaga sa ating mga isda, no. Yung presyo natin. Bakit 150, no? Kasi isang reason natin bakit 150 tayo, kasi yung isda natin ay medyo mabagal lumaki. Hindi kagandahan yung setup natin, no. Open naman tayo sa ganyan. Hindi kagandahan yung setup natin, no, dahil medyo masikip, maliliit yung ating mga tanks, medyo mabagal tayo magpalaki ng mga gapi. Yung iba, no, 2 months nag-out na ng mga isda nila, no, magaganda na, malalaki na. Sa akin inaabot ng 3 months, no, bago ako makapag-out ng mga pwede nang pang-out na pang breed, ganon. Kung gusto mo talaga ng medyo yung malaki talaga na kumbaga goods na, yung pang-breed na talaga, yung malapit na mag-drop, baka abutin ako ng 4 months mahigit, ganun. Mabagal tayo magpalaki ng mga gapi natin, kaya kung mapapansin nyo, sobrang mura. Pero pagdating naman sa mga materials nito mga gar, yung mga binili ko namang material, no, galing Davao, galing Cavite, no, yun ang mga breeder ko nito sa una kong mga strain. So ang mamahal ng kuha ko noon, kaya masabi kong goods yung mga nakuha kong materyales. Ang problema nga sa mga produce natin, medyo mabagal tayo magpalaki, kaya nagko-corresponds naman yan sa quality ng gapi, yung presyo. Mapapansin nyo bakit same lang naman yung iba, bakit ang mamahal, kasi syempre magaganda yung quality ng kanila. Outdoor setup, no, mas mabilis sila magpalaki. Yun, ganun lang sa kanila. Sa atin kasi budget friendly lang talaga yan. Ayan. So kung ito manggagaling sa akin yung inyong mga isda, pag maganda yung setup nyo, mag-iiba din naman yan, no? Mas gaganda pa yan kasi malalabas nyo yung full potential ng isda. Sa akin kasi parang hindi ko masyadong nalalabas yung full potential ng aking mga isda dahil nga yun nga, medyo maliit yung ating setup. So binibenta ko to halos na karamihan, no, kasi mag-eliminate ako ng mga strain, no, para mabawasan ko rin yung aking inaalagaang strain, tapos para makapag-focus sa medyo konti na strain, makapag-focus sa pagpapalaki, mapapaganda natin lalo. Kasi nga pag maraming strain, no, mahirap din kasi i-maintain, no, lalo na sa quality. Bababa talaga yung quality natin pag mas maraming strain, pag pinagpatuloy natin yung ganito. Mabuti nga medyo na realize natin agad-agad yun habang hindi pa talaga na bababa ng masyado. May iba naman kasi nagsasabi maganda daw yung ating mga isda, so thank you sa mga nag-appreciate ng ganun. Ayan, so ito lang talaga yung kaya ng ating isdaan. Kaya 150 lang yung ating bigayan sa ating mga isda. Lahat ng strain natin, 150 lang. Siguro mag-iiba yan pagka magbago na yung ating mga strains na inaalagaan or kumonte. Depende pa rin yan sa kalabasan. Pero as of now, sa mga binibenta natin, 150 lang yung tryo natin. Ito nga ang MSSBT, 50 pesos lang binibigay natin kaso male lang. So may dalawa doon na available. Ito, may lapit na rin to Kaso yung female nito, yung sinasabi ko nga na medyo malapit na talaga sana no, nagkasakit. Pero hindi nila kapatid yan, hindi nila kapatid. Tapos yung iyan, yung pwede natin i-partner yan, ito pa. No, medyo maliliit pa talaga sila. Ayan. May mga male pa nga natira dyan. Yan, no, mas medyo maliliit. Tapos ito, ayan. Medyo maliliit pa sila kaya masyadong juby, no? Saka na lang siguro, no? Saka na lang natin i-alok
pag yung mga 1 month magda-drop na, no? Para hindi rin mahirapan yung ating mga buyer, yung mga bumibili, yung mga uma-avail, hindi rin sila mahirapan kakaantay. Ayun. Minsan kasi nakakainip din no, pag nag-antay ka ng matagal, no, na hindi pa rin nagbi-breed. Ayun. Salamat, no, sa lahat ng mga nag-avail ng ating mga isda. Sana na-satisfy kayo sa ating mga isda kasi yun lang ang kayang i-offer ng ating fish yard. So salamat sa mga bumili, sa mga uma-appreciate, and happy fish keeping mga gar. Hanggang sa muli, Kuya Tems Fish Yard. Fish out.